Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras po sa buong Pilipinas, 3 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Live po tayo sa ating studio dito po sa Visayas Avenue at syempre dito sa himpilan ng Radyo Pilipinas. Tayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa ating Facebook Live na Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas Facebook page. Mag-like and share po tayo ha. Maganda po ang talakayan natin ngayong araw po ng linggo, September 1, unang araw ng Bear Months. At September na po. Dahil September na, binigyan tayo ng kauna-unahang bagyo ng Bear Months. At andyan si Enteng sa may bandang Eastern Visayas. At ingat-ingat po tayo dahil kung kumaway itong si Jose Marichan kaninang madaling araw, ito namang bagyo ay kumaway din kaninang bagong tanghali. At sana mag-ingat po tayo sa mga madadaanan nitong bagyo nito at unexpected na lalakas daw ito hanggang buong linggong ito ha. Siyempre tayo ay nagpapasalamat sa ating programa dito sa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Siyempre ang ating Presidential Broadcasting Service, ang ating Director Bong Aportadera, Station Manager Sir Alan Alanigue, si Sir Ray Sampang, si Sir Maki, technical side, si Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan at nandun din po sa kasama natin si Ma'am Jamie Quinto. At syempre sa Philippine Red Cross ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson si Governor Corazon Alma de Leon, kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pang Board of Governors at mga board of directors na mga chapter kasama ang kanilang mga chapter administrator ng mahigit 100 chapters natin nationwide at mga Red Cross Youth at Red Cross 143 volunteers. Okay? Wala pa ba si Gob Cora? Wala pa din. Nako. Anyway, simulan na po natin. Baka hindi pa nakaka-join. Okay, simulan na po natin na ang ating talakayan ngayon. Ito po ay kwento ng mga OFW na volunteer ng Philippine Red Cross. Kwento ng volunteer sa Philippine Red Cross. Umpisa na po natin. Unang makakasama natin ang volunteer, Red Cross 143 volunteer ng Philippine Red Cross Rizal Chapter, Rizal Province branch. Siya ay matagal na, volunteer noong 2004. Matagal-tagal na rin. At siya ay si Ma'am Veronica Perez. Magandang hapon po, Ma'am Veronica. Magandang hapon po sa ating lahat po. Yes, taga saan po kayo sa Rizal? Sir, Montalban po. Sa Montalban, Mindulo. Anyway, sunod po ang isa pa niya mga kasama ay si Mr. Hamza Singkang Lagwab. Siya ay Red Cross 143, Red Cross ARCAT, Red Cross Action Team 143 Safety Services Instructor, IHL Disseminator, IHL Volunteer, isang phlebotomist, facilitator, 15 years na siyang volunteer at isa rin siyang dating OFW ng Philippine Red Cross Zamboanga del Sur Chapter,
si Mr. Hamza Singkang Lagyab. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan. At syempre kasama rin nila ang Volunteer Engagement Officer ng Volunteer Services, si Mr. Peter Miles Soliesta. Magandang hapon, Sir Peter. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Yes. At hintay-hintayin lang natin si Gob Cora. Baka nahihirapan pong mag-connect sa ating Zoom. Anyway, simulan na natin sa unang-unang volunteer natin, si Ma'am Veronica Perez. Ma'am Veronica, magpakilala po kayo, ma'am. Ako po si Veronica Perez po, 54 years old po, at tubong taga Montalban, Rizal po. Isa po akong dating OFW po. At volunteer po ng Red Cross. Okay po. Bali po kayo na may asawa po kayo at may anak? Single mom po. Okay. Ilan po anak niyo, ma'am? Isa po. Isa po. Okay. Dati kayong OFW, no, ma'am? Saang bansa po kayo nagtrabaho? Una po sa Korea po, 10 years. Oh. Ano pa? Opa-opa tayo na, Korea. Tapos, ano po trabaho nyo doon sa South Korea, syempre, no? Opo. Factory worker po. 10 years kayo doon, ano? Opo, 10 years. At tapos, after 10 years, bumalik na po kayo ng Pilipinas. Opo, bumalik po ako ng Pilipinas. Tapos, at 2016, nag-Hong Kong naman po ako. Hong Kong. Ano Opo. naman po ang trabaho nyo sa Hong Kong, ma'am? Domestic helper po. Ilang taon po kayo doon? More than 6 years. Bali, 16 years po lahat-lahat kayo naging isang OFW. Anyway, ma'am, ano ngayon ang inyong kasalukuyang trabaho? Ang inyong pong ginagawa araw-araw? Sa ngayon po, na nursing aid po ako. Pag on-call po, nagjo-duty po. Tapos nagbo-volunteer po sa Red Cross pagka po may po akong time. At meron po ring ukay-ukay po na tindahan. Dami yung sideline, ma'am, Nako. Okay. Si Mr. Hamza naman, sir, pakilala po kayo, sir. Hello po, good afternoon. Andito po ako sa UK ngayon. Anyways, I'm Mr. Hamza Lagyab, registered nurse po. Volunteer po since 2009 for 15 years. And bago po ako naging volunteer na po, RCY na po talaga ako during college. And then, that time nung nag-apply ako sa Red Cross as volunteer, pinagsabay ko po yung hospital tsaka Red Cross hanggang sa 2015, napasok po ako sa military hospital. At the same time, nagvo-volunteer pa rin po sa Red Cross pag may time. And then, ayun po, safety service instructor, 143 mobilization trainer, and IHL disseminator. Kakarating ko lang po dito sa UK. Mga 3 months pa lang yata ako dito. Ano po kayo ulit bansa nagtrabaho? London po. Sa London. Wow. Yes po, nandito po ako sa London. Ngayon, current ka, OFW ka? Yes po, kakarating ko lang noong April. Ngayon, saan ka, anong trabaho mo dyan ngayon sa London, sir? Nasa care home po. Ilang years ka na, sir? Nurse din po ako. Nurse ka? Lang po, 3 months pa lang po. 3 months. Kakarating ko lang. So, before po, sir, ito na po ba talaga ang inyong trabaho o dati kayong OFW din po sa ibang bansa? Hindi po, sir. Bali, nasa government hospital po talaga ako. Dito sa Manila? Sa atin, sa Pinas. Opo. And then, nung umalis si Mrs., papunta dito sa UK, sumunod na din po ako. Okay. Bali, sir, graduate po kayo? Anong course ko ulit ang graduate kayo? Nurse kayo, no? Nurse? Nurse po. Yes po. Naku, kailangan ngayon dyan sa OFW. Naku, pasyal mo kami dyan sa Disneyland na. May Disneyland. Soon. Yes po.
Ayun. Anyway, ikaw muna tatanungin ko dito ha. Paano mo, bakit sa Philippine Red Cross mo ninais maging isang volunteer? Diyan syempre ikaw, volunteer ka sa Zamboanga. Yes po. Actually po, may experience po ako dati nung muntik na kaming nasunugan. That time is nakagraduate ko lang ng college. And then, yun po, yung parents ko po kasi, yung papa ko is stroke patient. And then, yun nga po yung paghahakutan ng mga gamit, tsaka yung mga parents ko. And then, yung mama ko that time is nag-collapse. Tapos may Red Cross na dumating na tumulong sa mama ko. And then, doon ko naisip na, mas mainam talaga na magamit yung kurso ko din as a nurse or nursing. At saka makatulong sa kapwa through Red Cross. So mula noon, nung pagpasok ko noong 2009, tuloy-tuloy na din yung pag-volunteer ko sa Red Cross. So hindi lang yung basta-basta lang magbo-volunteer, kundi talagang tulong na pusang sa puso talaga yung galing yung Yes, yung pagtulong sa kapwa. Nasa Bible. Okay, 15 years kang volunteer sa Zamboanga. So syempre, ito yung mga naging gampanin mo nung nasa Zamboanga ka. Isa kang isa ka bang EMS instructor? Yes, okay. Naku, kailangan nga diyan sa London. Kaya nga po, napilayan ko yung safety service namin. Anong sabi ng mga kasamahan mo nung syempre iiwanan mo sila? Yun nga po, sabi nila wag na lang daw po nung akong umalis kasi nga kailangan nila ng Anong pakiramdam mo nung syempre you're leaving the Philippines and then ito yung nakasanayan mong buhay noong malungkot po. Mm-hmm. Oo, malungkot po. And then nami-miss ko po talaga yung kasi nga every time na may yung day off ko from hospital nagvo-volunteer talaga ako sa Red Cross. Pag may mga trainings, may mga dissemination sa community, so talagang present po talaga ako. Oo, yun po yung nakasanayan ko. Okay. Bali sir, nung umalis ka, nag-abroad ka na diyan sa London, di maya-maya tawag sa iyo ng mga ikaw ang tumatawag do sa mga kasamahan mo sa Zamboanga kung okay na ako dito, ganito, malamig dito, namimiss ko kayo, ganun. Oo, may group chat din naman po kami. Sir, nagkukumustahan, and then hopefully soon, pag medyo okay na, may plano din po akong mag-volunteer dito sa British Red Cross. Ikaw ang magtatayo ng diyan, Philippine Red Cross sa British Red Cross. Diyan sa London. Hopefully. Oo. Balikan ko lang to tanungin ko muna to si Sir Peter. Sir Peter, ito pong mga kwento natin ng mga OFW. Anong pong masasabi nyo dito sa ating mga volunteer na to na kasama natin? Meron tayong mga ganitong volunteer sa Philippine Red Cross. Sir Peter. Yes, yun. So, sabi nga natin, sa Red Cross naman, we are open to all, to everyone when it comes to volunteer as long as, sabi nga natin, yung may puso at saka may dedikasyon sa pagtulong. Importante naman po yan sa kahit sino naman, from RCY, from kids, down to even sa mga senior citizen, as long as gusto nila tumulong, sa atin, they can always be part of the RC143 volunteer. And yun, katulad sa mga may mga previous na mga works, or kahit sabi nga natin, ang diversity policy ng Philippine Red Cross on volunteerism is encompassing halos lahat. Walang limit, walang nire-refuse when it comes to volunteer engagement and volunteer mobilization. As long as willing na ma-train, willing siya magbigay ng oras niya, then Philippine Red Cross will always be there and will always welcome them. Ayun, okay. Salamat Sir Peter. Tanungin ko lang ulit to si Ma'am Veronica. Ma'am Veron, Veron po bang short palayaw niyo po? Okay po. Oo. Ma'am, paano po kayo nagsimula as a Red Cross volunteer? Ano pong pagkakaalam niyo sa Red Cross before? Kaya paano kayo nasali?
Ang pagkakaalam ko po kasi dati sa Red Cross nung bata pa po ako, syempre pagka po sa dugo, yung sa mga donor po ng dugo, nakatatak na po ang Red Cross. Tapos po, ang alam ko po, marami pong natutulungan talaga po ang Red Cross. So kaya po nung nagkaroon po ako ng opportunity na mag-volunteer sa Red Cross sa pamamagitan po ng aking kaibigan na si Bernadette, na nag-post po siya na kailangan niya po, na meron po orientation ng Red Cross, kinausap ko na po siya. Kaya po ako napasok sa Red Cross volunteer po. Okay. Ngayong taon lang po kayo naging volunteer, no? Tama po ba, ma'am? 2023 po. 2023. Isang taon na po. Opo. Ito po. Opo. So, before po kayo mag OFW, volunteer na kayo o naging OFW muna kayo bago volunteer? Yeah, nagtumutulong-tulong din po ako kahit pa sa mga kakilala po. Likas po kasi sa akin yung matulungin po eh. Kaya talagang gusto ko po magkaroon ng ganitong organisasyon po. Okay. Tanongin na rin kita, ma'am. Sa iyo ko muna unang itatanong to. Anong pakiramdam mo na isa ka palang volunteer ngayon ng Philippine Red Cross? Super proud po ako, lalo na po yung pamilya ko. Nakaka-proud po na maging isang Red Cross volunteer po, lalo na po dito sa area namin na marami nangangailangan po. At nagagawa ko na po yung mga dapat ko pong maitulong, hindi man po sa financial, physically, spiritual po, nakakatulong na po tayo. Masaya po. Bali ikaw ay ang role mo ay sa disaster at saka sa health. So most likely nagko-community outreach, nagre-rescue po kayo diyan sa Montalban? Opo. Sino po ang CA nyo diyan? May branch administrator kayo diyan, di ba? Opo, sila Sir Marvin po at saka si Sir Ian Malcampo po at saka sila Sir Christian. Oo. Guess, panauhin namin sila nung mga nakaraang linggo. Siyempre, yan ay sa pangunguna ng kanilang administrator ng Rizal, si Sir Robert Dacles. Tanungin ko naman to si Sir Hamza. Sir Hamza, anong pakiramdam mo isang talagang volunteer ng Red Cross, ng Philippine Red Cross? Nakaka-proud po. Opo. Kasi nga po, pag sinabing Red Cross, ang taas ng ang taas ng respeto, ang taas ng tingin ng mga tao, ng pamilya mo sa'yo, yung ganon. Oo. At saka syempre, pag nagsiservisyo tayo sa kapwa natin is talagang minamaximize natin yung natin, yung pagtulong natin sa kapwa. Ganon po. Oo. Ang sabi nga ng ating chairman dyan, syempre kayong mga volunteer, talaga nga namang priceless kayo eh. Kasi dahil wala kayong bayad, kami may bayad kayo, stop kami. Kayo talagang minsan daig nyo pa kami dahil talagang talagang bigay kayo ng serbisyo, 24/7 kayo, lalo na ikaw sa... Totoo. Oo. So, ikaw, IHL disseminator ka dyan sa Zamboanga. So, siyempre, nagde-disseminate kayo ng tungkol sa ating sa international humanitarian law dyan sa Zamboanga. Siyempre, isa sa mga kailangan nating i-disseminate yung IHL. So, ilang taon mo ginawa yan? Anong mga community yung mga pinuntahan mo? Di ko na maalala kasi last ko is 2014 yung last training ko. Tsaka, from that time, nagpupunta na kami sa mga community, sinasali namin ang IHL sa training, sa mga BLS training, sa mga first aid training. Pero nahinto po yun kasi nga po, napasok po ako sa military hospital. Alam mo naman, neutral tayo. Ang Red Cross neutral, impartiality, yung ganun. So, na-stop ko yun and then na-focus ako sa safety service, yung ganun. Kasi di kasi maiwasan sa community. Sa community kasi. Siyempre, di natin alam may mga kaibigan tayo ng mga ibang partido. So pag nalaman nilang, oy, ganito sa military pala tong baka iba yung isipin. Yes. Iba yung maisip nila. So, kailangan sundin talaga yung ating diyan.
Yes po, kasi alam mo naman po. So yun, na-focus na lang po ako sa safety service. So siguro mga 3 years din po yung IHL dissemination nung hindi pa ako sa military hospital nag-work. Ganun. Ay, yan sa pagiging volunteer mo sa Red Cross, ikaw ang tatanungin ko muna, ano ang mga natutunan mo bilang isang volunteer ng Philippine Red Cross? Ano yung mga learning experience mo? IHL disseminator ka, safety services ka, ano yung mga natutunan mo? Dami po. Actually, hindi po mabilang eh. Sige, isa na lang po siguro sa during college and then after pag-graduate ko, medyo mahiyain po talaga ako eh. So, nung pumasok ako, nung naging instructor ako, IHL disseminator, kasi laging nakikipag-usap sa community, sa mga tao eh. Laging na-expose sa mga tao. Nabuboost din yung self-esteem ko. At nagiging confident din ako na humarap sa mga tao o sa publiko. So ngayon, hanggang sa enhance ko yung communication skills ko. Kasi nga, yun nga po. And then, at the same time, continuous learning din po. Madami po akong natutunan habang nagle-lecture sa community. Opo. Ganun po. Okay. Napaka diin ng mga talagang mga pinakawalan mo mga pahayag, Sir Hamza. Talaga nga naman naman ang tatanungin ko si Ma'am Beron. Ma'am Beron, bilang isang Red Cross 143 na nagbibigay dissemination sa focus ka sa disaster, rescue, health. Ano yung mga natutunan mo as a Red Cross 143 volunteer diyan sa isang taong ka ng volunteer? Syempre, I'm sure may natutunan ka. Marami po. Unang-una po, ang natutunan ko po ay yung pakikipagkaisa po, yung tulungan po. Yung pagkakaroon po ng unity, at yung maging alerto po, yung pagiging alerto pagka may mga nangyayari sa kuna, report po kaagad kami. Nakakapag-report po kaagad. At kung dati po, pag makakakita po ng mga insidente, dati po natitignan ko lang po, ngayon po nagagawa ko na po mag-report eh. Kaya malaking bagay po ang pagiging isang volunteer Red Cross po. Marami pong matututunan po talaga. Okay po, ma'am. Sige po, magkakaroon muna tayo ng commercial break. Babalik po tayo sa mga ilang paalala. At dyan muna kayo sa ating Zoom. Tayo po ay magbabalik. Baka mag-join na po si Gov Cora. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Okay po, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At Gob Cora? Yes, finally nakakonect ako. Nakagulo ng konti, no? Pero ayokong ma-miss na may message si retired Chief Justice Hilarion David Jr. na pinangako kong babasahin dito sa programa. Sabi niya, we welcome this Sunday, the first day of the first fair month, September, with this message on what we must never forget. We have only one life and it's fleeting. It gives us precious opportunity to purify our love, strengthen our faith, fortify our hope, seek truth, gain wisdom, and embrace the beauty of existence. In this singular journey, let us never forget to find and obey the will of God, to know His plan for each one of us, and to leave the legacy of mercy, compassion, generosity, kindness, understanding, and service. Dahil nga service ang pinag-uusapan natin, I'm very happy. Nandito na, of course, si Veronica Perez. Nakita ko na ang litrato niya. RC Volunteer Role, DMS Health ng Rizal Province. Si Mr. Hamza, ako mag-greet ngayon sa iyo. Siya ay PRC Zamboanga del Sur Chapter, RC 143 Volunteer, Safety Service Instructor, IHL Disseminator, Volunteer Phlebotomist, RC 140 Facilitator, and 15 years of experience. Si Peter Miles Solesta, good to see you, Volunteer Engagement Officer, Volunteer Service ng Philippine Red Cross. Thank you very much. I'm sure na-interview na kayo ni Edison, pero siguro dahil kanyang na tayo, ano ang feeling nyo palagi kung tinatanong dito? Ano ang pakiramdam nyo sa pagiging isang volunteer? Pero of course, hindi na kayo volunteer, staff kayo, no? But even if you're staff, volunteer sila, ma'am. Volunteers. Tama, Edison? Volunteer sila, ma'am. Volunteer. Mga OFW po sila, ma'am. Correct. Kaya ang tanong, ano ang naging trabaho nila sa ibang bansa? Yes po. Curious tayo, no? Dahil gaano ba sila naging OFW? Bigyan natin kay ladies first. Veronica, naging OFW ka ba? Opo. Go ahead. Saan? Kwento mo. 10 years po sa Korea po as a factory worker at more than 6 years po sa Hong Kong po as domestic helper. Okay. Nakita ko ba't pareho yung Taiwan bang nasa Korea, no? At saka Hong Kong. Korea at saka Hong Kong. Doon ka nagtrabaho? Opo. Oo, correct. Pareho na nating nakita yan. Si Hamza, pangalan pala mukhang foreigner na. Singkang lang. Yeah. Saan ka naman nagtrabaho abroad? Kasi ito ngayon ang feature natin. Mga nagtrabaho abroad pero nandito na ngayon. Go ahead, Hamza. Ma'am, actually po ma'am, volunteer po ng Red Cross in 2009 and then 2015 is nag-military hospital ako as a part of nursing service and then this April lang po is nakarating ko lang po dito sa London. Nasa London siya ngayon. Nasa London. Nasa London. Kasi Yes, hindi naman nakalagay. Hindi nilagay dito na yan Hindi, ngayon lang natin nalaman, ma'am. So, hindi na siya sa Red Cross, pero nasa London. Saan kang lugar sa London? Nakarating na rin tayo dyan Ha? Sa Central po mismo. Central. Pero ano trabaho mo dyan? Ano po ma'am? Nurse po. Nurse sa isang ospital. Yes po. Good. I'm happy for you, no? I hope pag nakarating ako sa London, hahanapin kita. No? Hopefully, ma'am. Sige. Si Peter Miles Celesta ay taga rito pero nagtrabaho din abroad, di ba? Peter? Stop po yan. Yes, stop. Nung una, nasa Italy po ako, pero hindi siya trabaho. Work po siya. Study po siya. I studied nag-aaral ka. Yes. Saan ka naman nag-aaral? Sa Rome po, sa Italy. Sa Italy. Bakit? Magpapari ka ba?
Opo. Sa Kita mo, seminary po. nahulaan ko. Kasi may nagpupunta sa room ng mga estudyante, planong magpare, pero siguro hindi nagpare, nag-asawa na. Ay, Tama wala ba? rin po. Di lang Ah, wala. pare. Nagsawa. Wala. Trabaho na lang. Oo. Well, kasi except kay Hamza na nasa abroad, kayong dalawa na tinatawag kong local, ano yung karanasan? Palagi kong tinatanong ito, anong karanasan hindi nyo makakalimutan? Si Veronica nga, nasa likod pa niya yung cross eh. Para bang sinasabi niya na cross sa buhay niya, ang Red Cross. Go ahead, Veronica. Ang karanasan pong hindi ko makakalimutan po sa Red Cross ay yun pong pagkakaroon po ng unity sa samahan po at yung mabilis pong pagtulong ng Red Cross. At saka po, natutunan ko rin po, hindi po, pag pala po volunteer ka na po, may obligasyon ka na pala talaga sa mamamayan mo. Kasi po yung dati, pag nakakakita po ako ng aksidente, tinitignan ko lang po, nagpe-pray ako. Pero ngayon po, kailangan ko na, kung hindi ko man siya mahawakan, makakapag-report po ako. Matatawagan ko po ang Red Cross, mabilis pong rumorespende ang Red Cross po. Iyan po yung mga natutunan ko po. Oo, may action ka. Kasi hindi lang iniisip. Okay, nanghang si Gob Cora. Oo, mahina ang signal ni Gob Cora. Oo, yun nga, yung sinasabi ni Ma'am Beron, yan, yung pagkakaisa at saka yung talagang dati, no? Madalas ka ba makakita ng mga aksidente? Opo. Ngayon, dahil sa DMS ka rin ngayon, most likely, dyan sa lugar nyo, merong mga may lugar dyan ng kagaya ng yung Wawa Dam, di ba? May mga nalulunod. Yan, nagsasakip din kayo dyan, ano? Opo, nakakapag-ano rin po, tsaka nakakapag-report din po kami kaagad. Sa health naman, ano bang ginagawa mo sa health? Pag po may health caravan po kami, nag-aano po kami ng mga casualty, na halimbawa po, check po namin ng mga temperature nila, vital sign po. Oo. Po kami. Oo. Matanong ko si Sir Peter, itong mga volunteers natin ngayon, tayo ba ay nagsasagawa ng mga training na hindi lang sa isang services sila natutuon, kumbaga sa lahat ba? Ganito ba ang pagtitrain natin sa mga volunteer natin? When it comes to training natin, of course, lahat sila dapat nakatrain yan sa sa basic na volunteer orientation. Tapos yung RC143 program orientation na kung ano yung volunteering sa Red Cross. Then as a policy natin, dapat lahat sila tinitrain ni chapter on first aid, no? At least may basic first aid sila. Then doon ang depende sa volunteer kung saan siya gustong magpapatrain or the opportunity as well. Kasi yung training actually binibigay siya ni chapter at saka doon makakita sa opportunity kung may available, like for si Sir Hamza, naging IHL disseminator, so definitely naka-attend siya before ng training on IHL. While si Ma'am Veron naman as DMS, dapat meron na siyang basic DMS before. Yes. No? The rest, kung hindi ka naman pwedeng for example, mag-respond kung wala kang knowledge on first aid, for example. So, ang policy ng Red Cross always, for those na gusto mag-volunteer, is dapat itinitrain yung isang volunteer bago siya isalang, no, bago siya engage. It's part of the part of the engagement or the policy of Red Cross. The opportunity of training depende po yan sa chapter, pero definitely kung maraming gusto mag-train at saka mag-coordinate sila sa mga services sa chapter, magbibigay naman po yung chapter. Kasi depende rin po yan sa pangangailangan nyo, yung tinatawag natin na needs assessment, no? So, ano kailangan ng chapter, yun din ang ibibigay na training at saka na mga activities para sa volunteer. Yun po. Itatanong ko na to habang hindi pa nagbabalit si Gob Cora, Sir Peter. Paano pag halimbawa may mga gustong mag-volunteer
At paano ba yan? Saan sila pupunta? Sinong kokontakin? At kung ano po yung kanilang nais na gawin, paano po nila may enhance yan? Tapos ano po yung gano'ng katagal yung sinasabi nating training? Okay. Sa mga gusto mag-walk-in sa yan, isa. Pwede kayong mag-walk-in sa chapter, no? Kung wala kang kilala, usually ang mga volunteers natin may experience before sa Red Cross. Witness yung dalawa natin, no? They have experiences, may kilala sila, si Sir before RCY. So ganun din ako, like before RCY din ako. Nung college, nurse din po ako. So while being a nurse in college, automatic nag-RCY kami. So ganun yung parang may continuous na engagement with the Red Cross kasi kilala na si Red Cross. For those na nakita lang si Red Cross, nabasa, ang one step dyan po is magpunta sa chapter to sign up, no? Kung anong gusto niyang klaseng volunteer, mag-volunteer ba siya sa chapter, sa municipality, or sa kanyang barangay. Kasi yung ganong ngayon na program ng RC-143 natin, iba-iba na, no? May barangay base, may municipal base, may chapter base. Sa chapter base yun or branch base katulad ni Ma'am Veron, yun talaga yung mga yung kay Sir no RCAT, kay Sir Hamza, yun Yes, talaga yung oo. mga active sa mga services. Mhm. Pero ang pagsa-sign up diyan is hanapin lang po talaga yung volunteer CSR or focal sa chapter. And doon magsa-start kung kailan yung orientation, and the orientation doon po magsa-start lahat na ng other interesting mga activities or training na gusto ng isang volunteer, ng isang individual. Yan po. Ayun. Balikan ko lang po tong mga volunteer natin na OFW. Unahin natin si Sir Hamza. Sir, ano po yung mga naging challenges nyo na hinarap nitong mga kayo as a volunteer dyan sa Zamboanga del Sur? Ano po yung mga na-encounter nyo mga challenges? Sa dami po isa na lang din po sa mga challenge, Yung challenges mare-recall mo. Yung tila yung nasa road ka lang or nasa labas ka lang ng bahay tapos may aksidente na nangyari tapos syempre maraming nakakakilala sa iyo na uy taga Red Cross yan. So ikaw na as volunteer ng Red Cross, pag may na disgrasya diyan or may mga nangangailangan ng tulong talagang nilalapitan natin, tinutulungan natin. And then, yun din po ang isa sa mga challenges. Kasi nga, for example, serious yung condition ng victim. So, syempre, wala kang gamit na dala-dala eh. Yes, so, po. as a Red Cross, Red Crosser is dapat always be resourceful, di ba? Ika nga. So, yun. At saka, meron ding mga instances na kahit na nasa bahay ka lang, may tumatawag sa'yo kasi na mga RCY or mga volunteers din na, uy, di ba, ganito, ganyan, may sunog dito, nagre-report sa'yo. No, nagre-report sa'yo na may insidente dito, may mga fire incident, ganun. So, ikaw naman, ang mo is, kailangan always sa phone mo, may mga contact person ka din na pwedeng tumulong sa incident. So, for example, sa Red Cross, sa fire station, sa police station, yung mga ganun. At the same time, another one naman is yung napapasubok ka yung for example nasa community ka habang nagbibigay ka ng lecture di maiiwasan na magpapakilala yung mga participants galing po ako sa kabilang parte Yes. kabilang ganito ganyan. So wala naman hindi naman siya nakakatakot pero nakaka-amaze lang din po, na-amaze din po ako kasi nga may mga ibang grupo na interesado din sa na matutunan ang first aid or matutunan ang Red Cross. Yung ganun. Okay. At talagang nakaka-proud yun dahil syempre ganun ng kataas ang pagtingin nila sa organisasyon natin. Paano mo naman nahahati yung panahon mo nung ikaw ay Red Cross volunteer diyan sa Zamboanga? May asawa ka, no? May asawa, anak? Yes po. Paano mo nahahati ang oras mo? Syempre, aside sa volunteer ka Red Cross, meron kang trabaho sa bahay nyo. Ano bang trabaho mo nung nasa Zamboanga ka? Di ba? Opo. So, isa din po akong nurse back sa Zamboanga. And then, pag, for example, kaka-out ko lang po ng sa trabaho. And then, may
may training naman po sa Red Cross, nagpapaalam din naman po ako sa misis ko na ganito, sasaglit lang po ako sa Red Cross, ganito, ganyan, magle-lecture lang muna ako ng saglit. Tapos ayun, meron nga pong isa na actually madalas siyang nangyayari from night duty, diretso agad sa training ng Red Cross para mag-lecture. Ganun. So kulang sa tulog pero nakaka-fulfill masarap sa pakiramdam kahit na kulang yung tulog mo, kulang yung pahinga mo, pero once na nagle-lecture ka na, nagse-serve ka na sa Red Cross or sa so parang naiibsan yung yung kulang sa tulog. Oo, kumbaga. Tapos pag halimbawa may mga natulungan ka, may mga nasagip ka, 'di ba? Yung correct. Makita mo lang sa mukha nila na masaya sila, naibsan mo nila yung kanilang dinaranas, 'di ba? Naidala yung pasyente hindi mababayaran yung feeling. Oo. Totoo. Ayun. Si Ma'am Beron naman, Ma'am Beron, ikaw, paano mo nahahati yung oras mo pag ikaw ay nagtatrabaho diyan sa dami mong negosyo diyan, Ma'am, sa Montalban? Paano mo nahahati at the same time Red Cross volunteer ka sa DMS pa, di 24/7 to? Opo, binibigyan ko po talaga ng time yung pagbo-volunteer ko po dahil yun po talaga yung gusto ko po talaga, yung makatulong. Kaya po, hanggat may time po na maka-duty ako, talaga pong nag-duty po ako. Opo, ay ano naman ang mga na-encounter mo na challenges as a Red Cross volunteer, ha? Anong mga yung challenges, siguro para sa akin na yung na-experience ko lang po kasi masarap talaga yung nagbo-volunteer Yung challenges sa akin, hindi ko siya makita talagang challenges Siguro po yung talagang gutom na kami, tapos uhaw na, hindi namin magawa dahil kailangan namin matapos po talaga at makapagbigay ng serbisyo po talaga sa mga nangangailangan. Yun po yung sigurong challenges ko, pero masarap po. At meron pa po talagang isang akong naging, para sa akin, challenges po. Ito pala yung, nagkaroon po ng bagyong Karina. Dito po, itong July 24 yan. Opo. Na sakto po, pati po yung family ng anak ko wash out. Na-wash out po sila. Yung time po na yon, gusto ko po talagang tumulong din sa Red Cross. Po rin. Hindi ko po magawa. Kaya parang mahirap din sa akin. Pero kailangan po rin ako ng pamilya ko. Sinettle ko muna po yung pamilya ko, yung anak ko. Tsaka po ako nagbigay serbisyo po. Ayun po, isang challenge po sa akin yun. Bali, kahit na tinignan mo muna yung mga kalagayan ng anak mo, and then on that day, nag-report ka sa opisina nyo. Diyan sa Montalban. Nag-ano naman po ako. Tapos inayos ko po muna yung sa pamilya ko. Okay. Andiyan si Gob Cora. Yes. Thank you very much. Masama yung weather conditions. At may bagyo tayo Gob. May bagyo tayo, Pero, Gob. narinig ko na ano bang question ngayon ng pinag-uusapan sa mo? Challenges po, Gob. Mga challenges. Yes, importante yon. Kasi, katulad ng sabi na, dati pag nakakita ka ng may aksidente, hindi mo lang pinapansin. Pero ngayon, you make sure na nare-report kasi importante na sinasabi ni chairman yan. Basta nakita nyo, may report kayo. At kayo din na gusto ko ding marinig na sa radio, sa media, narinig ang mga ulat ng Red Cross mula sa Rizal Branch, Red Cross mula sa Zamboanga del Sur, o kaya Red Cross mula sa Central, Kaya siguro ang tanong naman, anong natutunan naman nyo bilang isang volunteer abroad, nagtatrabaho abroad at bumalik dito as volunteer? Ano yung mga natutunan nyo? Siguro masasabing kaiba kayo ngayon. You're no longer the same Peter, the same Hamza, the same Veronica after you came back. Kwentuhan nyo kami. Meron pa tayong a few minutes. Hinahabol ko din. Sige po. Go ahead. Sino unang? Si Peter. Yan. Never again, So sa ano tawag natin, yung kahit konting contribution natin sa ating society, sa ating we'll always change ourselves and yung
sa lipunan. So pag-volunteer, pagtulong, pag-share natin sa Red Cross, no, as a volunteer will not only change yourself but also will change the the community kung saan ka tumutulong. Yes, the society. Yun po. Kaya nga, nakikita ko na kahit ngayon nasa abroad si Hamza, no? Kaya sana pag nakakita ka ng mga Pilipino doon, ay ikwento mo yung karanasan mo at sana doon sa may British Red Cross, baka pwedeng ma-active, ma-feature ka doon, Hamza, na ama, dati nasa Philippine Red Cross, nasa British Red Cross na siya, nagbo-volunteer na siya. Sige, Hamza, anong challenge naman sa'yo? Kapag nakakatulong ka, ano ang feeling mo? Pakiramdam mo pag nakakatulong ka sa ibang tao? Hamza? Actually po, yes po. Pag nakakatulong po ako, lalo na pag alam kong malaki yung, kahit na ano lang, yung, ganito po ma'am, during sa pagle-lecture ko ng mga first aid, hindi talaga maiwasan na mga ilang buwan, ilang taon, tapos nakita nila ako ulit. Nilalapitan nila ako, tapos sinasabihan na, uy sir, alam mo ba yung tinuro mo sa akin, nagamit ko po ganito, ganyan, nagamit ko po sa sa pag responde or pagtulong sa kapwa, sa victim, ganito. So, yun pa lang po is while naririnig niyo po yung kwento nila, ang sarap po sa feeling. Parang hindi mabayaran yung feeling na nakatulong ka through sa pag-lecture lang ng first aid, no? Oo. Pag-lecture ng first aid, mga ganun. So, ayun po, ma'am. Nasi-share mo yung kaalaman. Nasi-share yung knowledge, yes po. Oo. Si Veronica, nasa malaking chapter yan. Rizal chapter. At ang kanya disaster management service at saka health. Ikaw ba'y namatayan na ng tinulungan eh? Tinulungan mo pero namatay pa rin. Anong karanasan mo? Nakakatakot. Ganun eh. Wala pa po namang nangyayari na ganun po. Oo. Kasi ako noon natatanda ko yung nagkaroon ng disaster eh. May tumawag sa akin na na ako board member na ako, hindi pa ako vice chairman. Pero pinakuha sa Red Cross, stranded, na disabled sa Rizal. At natatandaan ko, in-acknowledge na natulungan ng Red Cross. Sa akin palagay, mahalaga nang marinig natin sa balita na hando ng Red Cross, nakatulong ng Red Cross. Kasi kahit anong galing ninyo, kapag hindi alam ng mga tao na Red Cross, kasi katulad nyo, naka-uniform kayo. Ako medyo nilaban na yung aking uniform, kaya hindi ko suot ngayon. Pero naniniwala ako na sa tulong ninyo, malaking bagay ito. At saka yung karanasan yung nag-OFW kayo, iba talaga yung nag-OFW, iba yung nasa bayan natin. Di ba? Okay. So, Edison, may time pa ba tayo? Wala na po, ma'am. Magbigay na po tayo ng mga final message. Sige, parting words na si Peter muna uli. Parting words. Anong kahalaga ng ating programa ngayong Kalinga, hatid ng Red Cross sa'yo? Yes, Gov. Sa lahat, ating piliin na kung mag-volunteer po tayo sa pagbibigay natin ng sarili natin sa iba, makikita natin yung sarili natin. So, yun ang importansya ng pagiging volunteer, no? Losing ourselves for the other, eventually, we find ourselves, no? So, yan ang kagandahan na pag-volunteer din sa Red Cross. Hindi lang tayo nakatulong, pero nakatulong din tayo sa sarili natin. Okay. Si Hamza, all the way from London yan, ha? Ewan ko bakit nakutap-tapan ni Edison na ma-interview. Sila Sige, na Hamza. BS po. Anong feeling mo about this interview? Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa interview. Masarap po sa feeling na nakapag-share po ng experience, ng kaalaman, at sana po marami pa pong volunteers, no? More volunteers to come sa Philippine Red Cross. Yan lang po. Very good. Si Veronica, pangalan mo pa lang Santa na Veronica. Sige, go ahead, Veronica. Para po sa akin, talagang malaking karangalan po ang maging isang volunteer po ng Red Cross. At maraming salamat din po sa pag-imbita po sa interview pong ito. Una po, gusto ko din pong mas lalo pong makatulong
sa ating mamamayan sa Pilipinas. At sana po ay bigyan pa tayo ng kalakasan ng ating Panginoon para po makatulong po tayo. At maraming salamat po. Edison, nakumpleto na natin ang interview sa kanila. Yes, ang po. akin ay dasal para sa kanila, no? Yes, And po, it Gov. is really prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat sa inyong tatlo. Naniniwala ako na sa mga darating na episode natin, maanyahan uli kayo para may kwento nyo yung mga experiences. Edison, sa'yo na ang may mikropono. Opo, maraming salamat po, Gov Cora. At sa lahat ng mga naging bisita po nating itong hapong ito, si Ma'am Veronica Perez, si Sir Hamza Lagyab, at si Sir Peter Maisoliesta, at syempre ang mga nanood at nagsubaybay sa ating programa. Syempre hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre mga nanood sa ating Facebook Live kasama si Sir Robert Dacles, nagpaabot ng kanyang pagbati. At hanggang sa susunod po tayo na ulit na linggo, 3 to 4 ng hapon. Ito po ang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ito po si Edison Enriquez. Kasunod po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. At ito po ay susundan ng programa ni Vance Fernandez, Pulson ng Pilipino. 6 na minuto bago mag-alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita